sanhi ng pagkakasala. Oo. Ito'y palasak. Itong titulong ito, sanhi ng pagkakasala ng isang tao, at ito'y pang-universal na katawagan ito kung ano ang sanhi ng pagkakasala ng isang tao. Kaya ganito ho ang nilalaman, akin nung tutunghayang mabuti. Mabuti pa sa isang tao ang siya ay bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang mga paa mo naman ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti pa ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano na ito mapapaalat uli? Taglayan ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy maging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Kuya Bert, sa mga mananampalataya, sa mga ibang hindi pa nagiging palasak sa kanila ang salita ng Diyos at hindi sila nakakaabot pa sa pamantayan ng pag-unawa dito sa mensahe ng Panginoon, ay masyado ikang mabigat ang dating dito, nitong sinasabing ito, Kuya Bert. Pero mas lalaliman pa ninyo, palagay ko, ang ibig sabihin dito, sapagkat dito sa bandang huli, merong nabasa rito na tungkol sa asin na nagpapaalat, at ang katangian ng asin, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan kung ito ang ang asin. Pero bago ito, dun sa bandang una muna, Kuya Bert, tungkol sa pagkakasala ng tao, mabigat ho yung puputulin. Tapos paa puputulin, mata dudukitin. Ano ho ba ang gustong iparating ng mensaheng ito sa banal na aklat sa tao sa kabuuan? Alam mo, Kuya Min, sa pangyayaring ito, no, hindi mayaalis ang pagkakasala sa mundong ito. At ang pagkakasala ay laging nandyan. Oh. At ito po, mga kapatid, ang lagi nating isaisip. Pero mabigat kung tayo ay magkasala, katulad ng sinasabi ngayon ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya, mabuti pa raw ang bitinan tayo ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa atin. Alam mo, Kuya, sa ngayon, maraming mga tao ang ginagamit ni Satanas upang mabulid sila sa pagkakasala at makapang-akit pa ng iba at mabulid din sa pagkakasala. May mga mangyayari o may nangyayari sa buhay ng isang tao na kung minsan hindi niya alam na siya ang nagiging sanhi ng kanyang kapwa sa pagkakasala. Halimbawa, Kuya Min, sa mga nasa magkakaibigan lang, magkakasama sa opisina. Una, ang ginagawa ay usong-uso, yung umiinom . Na,
nagyayaya sa pag-inom. Subalit, habang sila'y umiinom, meron silang nakikitang palabas. At ang palabas na ito, yung dating hindi nakakapunta ron, unti-unting naaakit. At pagkatapos, hindi mo namamalayan na nakalulong na pala doon. At yung kung ito ay mayroong pamilya, ay napapasubo at ang dapat nakainin ng kanyang mga anak o ng kanyang pamilya ay naibibigay doon. O kung minsan kung nagkukulang, dahil nakalulong na siya doon, ay nakakagawa pa rin ng masama na hindi tamang gawain ng isang empleyado. Kuya, karamihan ay marami ang nangyayari sa ganito. Hindi lamang isa, hindi lamang 5, kundi marami. At may pangyayari din kung minsan sa ating buhay na nagiging sanhi din tayo ng pagkakasala, lalo't higit yung walang kamuangan. Kaya yung sinasabi nga dito sa mga maliliit na nananalig sa akin eh. Kasi hindi naman yung maliit na bata to eh. Wala silang alam. Wala silang kamuangan sa larangan ng pagkakasala. Kaya kung minsan natuturuan upang ito'y gumawa ng masama. Ito ang dahilan, kuya, at ang parusa dito napakabigat. Napakabigat. Ano yon? Apoy na hindi namamatay. Nang ibig ilarawan ng ating Panginoon na katulad ng mga nasa lumang tipan at sa bagong tipan, ang tumutukoy dito ay ang impyerno. So, ang ibig sabihin, kuya, ang paggawa natin ng masama, alam na nating lahat na may katumbas na kaparusahan, bakit pa natin ito gagawin? Dahil ba nasasarapan tayo? Dahil ba salayang ibinigay ng Diyos sa atin? Dahil ba walang nagbabawal sa atin? O ito'y udyok ng laman na magdurusa pagdating ng araw ang ating kaluluwa? Sana, Kuya Min, sa pangyayaring ito, sabi nga ng Panginoon, kung ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala ay ang kamay mo, putulin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit ng isang kamay kaysa 2 kamay mo na nandun ka sa impyerno. Kuya, siguro sa pangyayari, kung titingnan mo, isang kamay lang ang nagkasala eh. Pero buong buo ng iyong pagkatao at buong buo ng kaluluwa mo magdudusa eh. Ito ba'y letra por letra? Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ang kamay mo na ito, ang siyang nagagamit mo upang gumawa ng pagkakasala sa Diyos o laban sa mga tao na nakapaligid sa iyo o sa kapwa mo, kontrahin mo na. Huwag mo nang gagawin. Huwag mo nang itutuloy at huwag mo ring isipin na gawin mo ito. So, dapat, Kuya Min, sa pangyayaring ito, hindi letra por letra to. Magagawa mo ito na hindi mo itutuloy kung may balak ka. Sino ba ang kukuha nito? O kung ikaw ay magnanakaw, sino bang kukuha? Kamay mo. So sabi niya, kung ang kamay mo, kung minsan naman hindi mo naman gagamitin yung 2 kamay mo eh. Yung isa lang ang magnanakaw nito eh. So sabi niya, putulin mo yan. No?
Pero kung talagang ito ang sanhi at hindi mapigilan ng kamay mo, maaaring putulin mo.